manalo ng Mega Jackpot Willing Willy. Mamaya pagkatapos ng aksyon sa Primetime Panalo ng TV5. Babala sa mga mahilig mamuhunan sa mga US Treasury bonds. Isang grupo ang naaresto ng mga otoridad na nagbebenta ng mga peking kopya nito. Ito ang report ni Errol Kabatbat. Sa laki ng halaga ng mga banknote na gaya nito, talo mo pa ang tumama sa loto. Ang problema, peke ang mga ito. Nalansag ng Criminal Intelligence and Detection Group ng NCR-PNP ang isang sindikato na nagbebenta umano ng mga peking treasury bill. Sa entrapment operation sa Crown Plaza Hotel kahapon, nabawi mula sa 5 sospek ang daang-daang piraso ng mga banknote na nagkakalaga ng 3 trilyong dolyar mula sa Federal Reserve ng Chicago, Illinois. Ang target personalities nila rito yung mayayaman na kayang bilihin ito dahil ang presyo nito medyo mataas. Ang suspect na si Mariano Abana ang tinuturong leader ng sindikato. Siya rin umano ang humarap sa ahente ng CIDG na nagpanggap na buyer ng mga banknote. 10 milyong piso umano ang halaga ng isang kahon nito. Never na nagprint ang US ng ganitong kind of documents. Marami na raw nabibiktima ang sindikato. Bukod kay Abana, kinasuhan na ang 4 pang kasama nito. Errol Kabatbat, News 5. Naligtas ng mga pulis sa Catayan ang mahigit 70 aso. Siniksik sila sa isang L300 van at ibebenta sana para maging pulutan. Gerard Garcia, ikwento mo. Butot balat na lang ang mga asong ito nang makita namin sa Philippine Society for the Prevention of Cruelty to Animals sa Maynila. Sa sobrang kahinaan, ang ilan sa kanila hindi na makatayo at kinailangan pang lagyan ng diaper. Ilan lang sila sa 73 aso na niligtas ng mga pulis sa NLEX kagabi. Ang dalawa, binawian na ng buhay dahil sa suffocation. Kwento ng mga pulis, natagpuan silang nakasiksik sa likod ng L300 van nila Edgardo Salazar, Rolando Maravilla at Generoso Cabrera. Lahat ng mga aso, nakagapos ang mga paa at nakatali ang mga bibig. Ibebenta raw sana ang mga ito sa Pangasinan para gawing putahe. Actually, yun sila, mga dog meat trader talaga yan. Siguro hindi lang natin alam, pero may mga contact na yan sila kung saan nila dadalhin. Matagal nang minamanmanan ng mga pulis ang iligal na kalakalang ito. Pero depensa ng mga arestadong suspect, wala raw masama sa ginagawa nila. Oo, illegal na nandun sa illegal. May puhunan din naman kami. Hindi naman kami nagnanakaw eh. Binibili rin namin yan. Pagdating sa Angeles, Pampanga, formal silang sinampahan sa paglabag ng anti-rabies law na nagbabawal sa pagbebenta sa mga aso bilang pagkain. Pwede silang makulong mula 1 hanggang 4 na taon. Gerard Garcia, News 5. Showbiz action uli tayo. Christian Bautista may big break na naman sa Indonesia. At mga pelikulang indie kasama sa mga kalahok sa Metro Manila Film Fest ngayong taon. Jeff Fernando, ikwento mo. Una nang sumikat sa Indonesia ang Asia's Romantic Balladeer dahil sa kanyang mga awitin na minahal maging ng mga Pinoy. Ngayon may bago na naman siyang break dito. It's called Jaden's Choir. I am a struggling Filipino musician who has to go to Jakarta kasi wala na akong family dito at nandun na yung nanay ko na iniwan ako nung bata pa. Bukod sa pagiging bidang aktor, may iba pang papel si Christian sa produksyon ng pelikula. Sinulat nila yung bahasa tapos kami ni Carlo Orosa ang nag-translate. Ipapalabas din daw sa Amerika at dito sa Pilipinas ang kanyang pelikula. Inilunsad kanina ang ika-36 na Metro Manila Film Festival. 8 main films ang pasok sa official entries. Kabilang ang Shake, Rattle and Roll 12, si Agimat at si Enteng Cabisote, Father Jejemon at ang Tanging Ina Mo Rin. Pati indie films pasok din sa pagpipilian ng MMFF ngayong taon. Nararapat din daw ito lalo't unti-unti nang napapansin pati sa ibang bansa ang mga Pinoy indie films. Na for the first time ay magkakaroon ng opportunity ang independent filmmakers na mag-field ng kanilang full-length feature film. Nangako naman ng MTRCB na magiging patas ang kanilang pagsusuri. Siyempre kailangan patas sa lahat ng panahon. Pero naintindihan namin lalo na pag film festival ang mga nanonood mga kabataan. Kaya mas lalo nang dapat tutukan namin ang aming trabaho. Iisa lang ang hangarin ng 8 film producers na may mga pelikulang lahok ngayong taon sa 36 Metro Manila Film Festival. At ito ay ang maiangat pa ang antas ng pelikulang Pilipino. Jeff Fernando, News 5.
Isang kakaibang proyekto sa Bacolod ang pasok sa top 3 ng BBC World Challenge 2010. Una na nga na-feature po ang hydraulic ram pump ng Alternative Indigenous Development Foundation sa programang Ako Mismo dito sa TV5. Nakakapagdala ito ng tubig paakyat ng bundok gamit lang ang agos ng ilog at bisagra ng pintuan. Ideya po ito ng Dutch engineer na si Oki Idzenga. 800 nominees ang ipinasok sa BBC World Challenge na nagbibigay parangal sa mga mahusay at maparaang proyekto. Iaanunsyo po ang kampiyon sa December 4. Bumabagal na akong lumipad ah. Matanda ka na kasi. Kung sa bagay, nanood ako kanina ng karera. Lahat ng veterano na etchepuera. Yung pinakabata pa kasi ang nanguna. Tingnan nyo. The youngest F1 champion si Sebastian Vettel sa bansang UAE nakamit ang title. Dito ang season ending ng Grand Prix Obstacle. Super proud ang Germany sa 23-year-old Red Bull driver. Si Fernando Alonso ang champion raw dati. Ngayon natalo na ang gamit ay Ferrari. Pati 7-time champion na muling sumali. Sa opening lap pa lang, masama na ang nangyari. Again. Ouch! It hurts! Dating si Schumacher, naging si Schumacher. Agad na inalis na ang Mercedes. Di na sumagabal sa nagkampyong youngest. Pinakabata may the best among the rest. Ang mga kalaban, diretso na sa practice. At ito ang aking trivia para sa inyo, mga bata. Ang car racing ay tanyag na sports sa buong mundo. Kaya naman tinagurian itong World's Most Televised Sports. Noong 1895, ginanap sa Paris ang kauna-unahang karera ng sasakyan sa mundo. Tinawag nila itong Paris Hilton. Joke lang po. Paris Bordeaux, Paris Trial. Ang nanalo, si Emile Levasseur. Congratulations! At syempre po, maraming salamat sa inyong pagtutok dito lamang sa Makata Super Video. Talagang pasok! Lilipad na naman ang inyong Makata! Araw-araw dapat iba yung exit ni Makata. 37 days na lang, Pasko na. Kaya sa maraming bahagi ng bansa, damang-dama na ang Christmas spirit. Live po ngayon at nakikimaagang Christmas dyan sa Mandaluyong, si Laila Chicadora. Laila! Maraming salamat, Paolo. Naku, talaga kung kahit saan ka magpunta, ay mararamdaman mong Pasko na. At dito nga sa Mandaluyong City, habang sumasaliw tayo sa musikang Christmas in our hearts, ay makikita mong Paskong Pasko na rin. Lalong-lalo na sa kanilang munisipyo, ha? Dahil sa bukod sa mga bazaar at mga tiyangge na meron dito at magtatagal nga hanggang Enero, may mga nightly entertainments din dito. At syempre, ang mga ginawa nga ng ating mga estudyante dito sa Mandaluyong City mula sa iba't ibang paaralan, kung makikita nyo yung mga recycled materials, may mga balat ng chichirya, bote ng soft drinks, mga tansan, ito ay tinransform nila para maging bonggang-bonggang gigantic Christmas display at may premyo pa, ha, ang pinakang magandang design. 30,000 pesos maaaring mapanalunan ng mga estudyante ng Mandaluyong. At syempre, meron din tayong mga, ayan, kita nyo naman sila, ma'am, nagde-design pa. Madam, ano bang tema ng Christmas display ninyo? Harap po tayo dito po sa TV. Ano po bang tema ng Christmas display? O sige, medyo natatakot pa si ma'am magsalita. Ano pong tema ng Christmas display? Nakita ko may Belen. Tema namin, banal na kapanganakan, liwanag at pag-asa. Okay, thank you, madam. At syempre, dito naman tayo pumunta, no? Dahil talagang may tunay na action pa rito ng bonggang-bongga, no? Gusto ko lang talagang ipakita sa inyo na bukod nga sa kainan, ay meron ding, kita nyo naman, ha? Ayaw talaga nila masyadong mag-ilaw dito sa Mandaluyong, di ba? Oo, tingnan nyo naman. Wala sila masyadong sa mood mag-ilaw dahil tingnan nyo naman ang City Hall ng Mandaluyong talagang filled with lights.
At lahat nga ng buildings nila dito ay punong-puno po ng ilaw. At kung titingnan nyo nga ang napakalaking Christmas tree ito, this is 50 feet in height. O diba, ang taray-taray talaga. At ngayon nga nagsisimula na ang programa kung saan meron silang tinatawag na Make a Wish Come True para yung mga wishes naman ng ating mga taga-Mandaluyong ay matutupad ang iba rito. So nakaka-touch man kung tutuusin, pero yan naman talaga ay isa sa mga diwa ng Pasko na kailangan din naman nating i-practice. So ayan, tatayo lang ako dito sa may Christmas tree na 50 feet ang tangkad. Kaya mula dito sa Mandaluyong City, ako po si Laila Chagadara, News 5! Maraming salamat, Laila, live mula sa Mandaluyong. At yan pong 45 minuto ng maaaksyong balita. Mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Dahil higit sa balita, aksyon. Willing-willing na.